Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola ay meron akong daladalang magandang balita. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, August 25, 2025. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang main objectives po ng ating vlog ngayon ay malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension. Pangalawa, ang oras po ng inyong payout. Pangatlo, saan po ang inyong payout venue. Pang-apat, ano po ang mga kumpletong requirements. Panglima, ang mga dagdag paalala na dapat mong malaman sa payout na magaganap sa August 25, 2025. Kaya naman, kunin mo lahat ng mga importanteng detalye nito nang sa gayon ay sa payout na magaganap sa August 25 ay meron na kayong idea. Mga lolo at lola, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, benefits po ng ating mga senior citizens at iba-iba pang mga dapat malaman ng ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa puntong ito, hindi na natin papatagalin pa na pag-uusapan ang payout na mangyayari sa August 25, 2025. Kaya naman, let's go na agad-agad atin na itong pag-uusapan. Ang una po sa ating listahan ay ang City of Iligan. Dahil po sa August 25, 2025 ay mayroon po magaganap na payout at atin po itong pag-uusapan kung ano po ang buong detalye nito. At nakita po natin sa post na kayo po ay pupunta sa Barangay Maria Cristina Gymnasium. Ang oras po ng inyong payout ay magaganap sa alas 8 hanggang alas 3 po ng hapon at kinakailangan nyo pong pumunta dahil para po makuha po ang inyong inaasam na payout sa social pension for indigent senior citizens, na may total po of 326 beneficiaries na makakuha po ng payout sa social pension for indigent senior citizens. Ngayon ay pupunta naman tayo sa pamalaang barangay ng poblasyon ng Kidapawan City dahil sa August 25, 2025 ay meron pong maraming mga mag-payout at kinakailangan niyo po itong malaman mula sa letter A hanggang Z na mga detalye nito. Sa 5944 to 6399 na payroll ang na may surname na nagsisimula sa letter A, B, C. Ang inyo pong payout venue ay magaganap sa Barangay Covered Court, Sinsuat Street. Sa payroll number 6400 hanggang 6855 na may letters nagsimula sa surname na C, D, E, F, G, H, I, J, ang inyo pong payout venue ay magaganap po sa OSCA office or sa OSCA hall. Sa na may payroll 6856 to 7311, so na may na JKLMNOP, ang inyo pong payout venue ay sa Cathedral Covered Court. While sa 7312, 7737 mula QRST hanggang Z, ang inyo pong payout ay magaganap sa Old Barangay Hall. Ang kasunod po nating pag-uusapan ay sa Tubod South Central School. May magaganap po na payout dyan sa August 25, 2025. Sa probinsya ng Cotabato sa munisipalidad ng Tibuli sa August 25, 2025, ito po yung mga detalye sa inyo pong payout. Sa Barangay Basag Teller 1, ang inyo pong payout venue ay sa Basag Gym na may 130 pensioners. Sa Basag Teller 2 na may 130 pensioners, sa Basag Gym pa rin. Barangay Basag Teller 3 na may
124 pensioners sa Basag Gym pa rin. Barangay Munkayo na may 77 pensioners sa Basag Gym pa rin. Barangay Lambuling na may 119 pensioners sa Lambuling Gymnasium. Sa Barangay Talufo sa Talufo Gym na may 145 pensioners. Sa Barangay Lam Salome na may 100 pensioners. Sa Lam Salome Gym po magaganap ang inyo pong inaasam na payout. Sa Barangay Lamhaco na may 148 pensioners sa Lamhaco Gymnasium. Sa Barangay Lacunon 1, 2, and 3 na may 117 and 123 sa Lacunon Gymnasium. Sa Barangay New Dumangas na may 169 pensioners. Sa New Dumangas po ang inyo pong payout. Sa New Dumangas Terror 2 na may 172 pensioners sa New Dumangas Gymnasium magaganap. Sa Barangay Ulanag sa Datal Dilanag Gym na 119 pensioners. Sa Barangay Tudok na may 96 pensioners sa Datal Dilanag Gymnasium. Barangay Salacafe sa Salacafe Gymnasium na may 140 pensioners. At yun po ang mga lugar, oras at payout venue po sa magaganap na payout sa August 25, 2025. At ito po ay may katotohanan dahil ito po ay pinopost mismo ng kanilang barangay na dapat pong malaman ng ating mga minamahal na mga senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Kaya naman, ngayon po ay nagtatanong kayo, Sir, bakit ganito ganyan? Bakit, anong tawag dito? Hindi po namin alam ang schedule namin. Ano po yung dapat namin gawin para malaman po namin? So, ang dapat niyo pong gawin is kinakailangan nyo pong puntahan ang pinakamalapit na lugar sa inyo at tanungin po kung ano na yung update sa inyong Social Pension for Indigent Senior Citizens. Nasa ngayon ay meron kayong update patungkol dyan. Kasi kung yung ibang lugar hindi sila nagpo-post dito sa online, wala po akong hold dyan. So yung iba traditional, pinopost nila sa kanilang barangay. So yung iba naman binopost online. At ngayon naman po, pag-uusapan natin ang kompleto requirements na dapat mong i-ready para po sa payout. ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID,
updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga beneficiaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Pagdalahin ang mga beneficiaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga beneficiaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kompleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod naman po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, kung sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.